Bien, sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin yan eh. Di nila inumpisahan kung saan sila naging successful. Kung hindi sa mga diskateng ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights ng mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Namulat sa isang napakahirap na pamilya. Alam nyo bang dumating pa sa punto na nag-ulam sila ng asin? At hindi lamang yan dahil ipinamigay pa siya ng kanyang mga magulang sa mga mayayamang mga kapamilya para lang makabawas sa gastusin nila. Alamin natin ang naging susi ng tagumpay ni Rina Garcia dito sa Success Secrets. Mayroong mga mayamang auntie yung mama ko. Isa ako sa mga parang binigay niya. Alam mo yung kanin na lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ng asukal, yun na yung ulam. O kaya may mga time naman na abukado lang yung pagkain namin, o kaya kamuting kahoy. Mayroong pagkakataon na sumasakay ako ng bus na wala akong pamasahe. Tapos, nagtutulog-tulugan lang ako. Magandang araw sa kanilang lahat and welcome to another episode of Success Secrets. Ito po yung Success Coach John Calub at napaka-excited po natin ngayon because katulad ng sinabi namin, meron na naman tayo isang special guest na talagang may inspire tayo at bibigyan tayo ng daming success tips para makaahon tayo sa kahirapan at patuloy din tayo maging successful sa buhay. Ipinanganak sa La Carlota City, Negros Occidental. Aminado ang ikapito sa 10 magkakapatid na si Rina Garcia na talagang literal na masasabing mahirap ang kanilang pamilya. Katunayan umano dito ay nang tila ipamigay siya ng kanyang mga magulang sa mayaman nilang kamag-anak. Dahil sa kahirapan, mayroong mga mayamang auntie yung mama ko. Isa ako sa mga parang binigay niya para makapag-aral dito sa Maynila. Kayo lang po ba'y nabiyayaan na mapili niya o hindi marami rin. sa yung isang kapatid ko rin, napunta din sa isa pang auntie namin na nakatira naman sa Green Hills. Ayun. Opo. Now, Ms. Rina, etong paglipat niyo, this was your elementary years or Elementary high school? years. I was only 7 years old when I came to Manila to study. Yung elementary ko, dito ako nag-aral sa Aurora Elementary School sa May Malate, Manila. So how was it like na mag-isa ka with separate from your brothers and sisters and Actually, your parents? Malungkot kasi, pero yung pinaka-consolation ko na lang, yung isang sister ko kasi nandun sa kabilang bahay din naman, nagkikita kami once in a while. So, yun na lang kahit papaano, mayroon ako isang kapatid na nandito din sa Maynila noon. Iyon na umano ang pagkakawatak-watak nilang magkakapatid. So, noong time na ito, talagang parang watak-watak kayong you were growing up in different areas ng mga brothers Dahil mahirap lang talaga kami eh. Alright. Can you imagine, 10 kami. Ngunit may isang pangyayari umano na naging dahilan kung kaya't pinauwi siya ng kanyang mga magulang. Pinapauwi lang uli ako pabalik sa probinsya namin. Grade 6 na ako. Kasi, yung naalala niyo yung Lindol? Okay. That was 1979. Yung isa sa mga pinakamalakas na Lindol. O yun yung Ruby Tower na bumagsak. Okay. Yun, muntik na ako na bagsakan noon. Kaya mama ko natakot. Kaya pinauwi ako sa probinsya. Kaya nagtapos ako ng elementary ko pa rin doon sa probinsya namin. Nang makatapos ng elementarya ay muli siyang nakipagsapalaran sa Maynila dahil hindi niya raw kaya ang kahirapan sa probinsya.
Ngunit kahit mahirap, ay maipagmamalaki naman daw niya ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Your parents, how were they? Were they intact? Okay naman po yung pagsasamahan ng Wala daddy akong nyo? problema. Never ko pa nakita nag-away ang parents ko, mama ko tsaka papa ko, kahit mahirap lang kami. So they were really, kumbaga, truly in love with each other. Siguro, kaya nakasampu eh. Oo nga naman po. Samantala, inamin ni Rina na kung hindi sa kanyang kapatid na isang military, ay hindi siya makababalik ng Maynila. Yung brother ko kasi is military. Nangako siya na siya yung susuporta sa akin. Ayun. And at the same time, yung sister ko naman, nagtatrabaho din. Doon din siya doon sa kung saan siya lumaki. Doon sa isang auntie namin. Okay. So pareho kaming working student. Magiging working student. Actually, kasi bala ko sana mag-aral at the same time maghanap din ng trabaho dito sa Maynila. Okay. So, nung time na yon, pagbalik nyo po at nag-college kayo, anong course po yung kinuha nyo Nursing. po? Nursing. Okay. Kasi pangarap ko sana pumunta ng ibang bansa eh. Ayun na nakikita nyo, maaaring maging pag-asa nyo. Mabilis na pag-asenso. Ayon sa kanya, ayaw na niyang maranasan ang naging buhay nila noon. Itong time bago kayo mag-migrate back to Manila at bago mag-nursing, paano nyo po nasasabi na napakahirap po ng buhay nun sa probinsya po? Napakaraming beses na hindi kami nakakakain ng tama sa oras. Yung ulam namin, asin lang. O kaya Asin lang. asukal. Yung, alam mo yung kanin na lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ng asukal. Yun na yung ulam. O kaya may mga time naman na abukado lang ang pagkain namin. O kaya kamuting kahoy. Maraming ganong beses na nadaanan namin yun. Grabe, talaga. Kasi marami kaming magkapatid eh. So parang kahit isang tuka po Oo, talaga. parang gano'n. Yung papa ko talaga kasi hindi naman permanente yung trabaho niya. At tsaka mama ko is a plain housewife. Ayun. So parang lahat dependent na kay sa tatay tapos parang pabugso-bugso pa yung kanyang income no. Ayon pa kay Rina, bagamat may kapatid din naman daw siyang military, ngunit hindi naman daw regular ang pagtulong sa kanila. Tsaka yung brother ko na Steady. dito sa Maynila na military, siyempre hindi ko naman alam kung gaano kaliit or laki yung sweldo niya. Minsan nakakapagpadala, minsan wala din Minsan talaga. hindi rin, no? Oo. Kaya raw talaga siya nagpursige na makaalis din sa kanilang probinsya. Kaya nung nandito, bumalik ulit ako sa isang auntie naman namin, doon ako tumira. At hindi naging madali para sa kanya ang pagtira sa kanyang tiyahin. Actually, parang lumabas na nagkatulong ako or para lang makapag-aral. Para din kayong kasambahay para lang Makakain. Para fair din naman siguro dun sa Oo. pagtira nyo sa kanila, no? Kasi nakatira ka, at the same time kumakain ka. So, kailangan magtrabaho ka rin. Kumbaga, Wow, that was maglinis ng really bahay. hard. You really Yeah. have to, yung assist mo yung katulong. Tsaka yung auntie ko naman para walang masabi. Ngunit mas lalong hindi raw naging madali para sa kanya ang pag-aaral. Alam mo ba yung isa pinaka hindi ko makalimutang experience para lang makapasok ako? I enrolled in Ortañez College actually of Nursing. Ortañez College of Nursing. So, diyan ako dapat nag-aral ng nursing. Ang layo niyan from Malate to Cubao. Ang layo, di wala akong medyo. pamasahe. Mayroong pagkakataon na sumasakay ako ng bus na wala akong pamasahe. Tapos, nagtutulog-tulugan lang ako para makaabot sa tapos pababa na sumisimple na lang kayo. Tapos mayroong inspector, tapos tatanungin ka, saan yung ticket mo? Sabi ko, ay nawala. Nakatulog kasi ako. Kunyari, Nahulog hahanapin na, ko pa para siguro. lang makapasok sa Grabe, sa no, para pag-aaral ko. makaabot kayo. Ayon pa kay Rina, sobrang hirap ng dinanas niya noong nag-aaral pa siya. At kung sa probinsya daw ay nag-uulam siya ng asin, dito sa Maynila ay mas grabe pa raw ang kanyang inabot. Ano kaya ang sinasabi ni Rina na mas matindi pa niyang inabot niya dito sa Maynila? Malalaman natin sa pagbabalik ng minumura ka, as in talagang wala kang karapatang sumagot. Pagka nagsalita ka, may sampal ka. Binabato ako ng bote ng whatever kung magdampot Bote? niya. Oh. Minsan nga, may mga times na naglalakad ako, wala ako sa sarili ko, muntik-muntik na ako masagasaan. May nagkukulaps ako dyan sa Quiapo. Nag-maintain ako ng diary ko. Doon lang yun yung sinusulat ko. Doon ko
Siya lang kausap ko, yung sa itaas, Lord, bakit ganito? Bakit wala nang katapusan? Minumura ka, as in talagang wala kang karapatang sumagot. Pagka nagsalita ka, may sampal ka. Binabato ako ng bote ng whatever kung mandampot niya. Oh. Minsan nga, may mga times na naglalakad ako, wala ako sa sarili ko, muntik-muntik na ako masagasaan, may nagkukulap sa kanya sa Quiapo. Nag-maintain ako ng diary ko, doon lang yun yung sinusulat ko, siya lang kausap ko, yung sa itaas, Lord, bakit ganito? Bakit wala nang katapusan? Bukod sa pag-uulam ng asin, may ibinulgar din si Rina na mas matindi pang nangyari sa kanya sa Maynila sa pagpapatuloy ng ating kwento ng battered wife na si Rina Garcia. Bagamat aminado si Rina na gustong-gusto niyang makatapos ng pag-aaral, ngunit mukhang hindi umano para sa kanya ang pag-aaral. Ito pong sa pag-aaral nyo, tinapos nyo po ba yung buong nursing course? Hindi ako nakatapos kasi nga dahil sa hirap nga, dahil yung brother ko naman maliit lang ang sweldo. Eventually, nag-boarding house ako dito sa 13th Avenue. Pero dahil nga sa, siguro yung kapatid ko talagang gipit din, hindi naman niya na ano yung problema Hindi ko niya sa na eskwela. Ayon kay Rina, ginawan muna niya ng paraan na maipagpatuloy ang pag-aaral nang hindi na umaasa sa kanyang kapatid na military, kung kaya't nag-sales lady siya sa tindahan ng mga appliances. Naghanap ako ng trabaho para sana makapag-sustain ako ng pag-aaral. Naging ahente-ahente ako ng sagisag sales eh. Pero hindi pa rin sapat kasi magkano lang naman noon eh. Ang minimum actually noon, 8 pesos. Ngunit bagamat sobrang hirap na ang nararanasan, ni minsan ay hindi naman umano nawala ang kanyang tiwala sa Panginoon. Ang pinakakonsolasyon ko lang noon na pagka uuwi ako ng 13th Avenue, may simbahan kasi doon, yun ang dinadaanan ko lagi, nakaupo na lang ako. Dito niya raw ibinubuhos ang kanyang oras pagkagaling sa trabaho at eskwela. At dito na nga ibinulgar ni Rina ang sinasabi niyang mas matindi pa kaysa sa pag-uulam ng asin ang kanyang inabot. Alam ko dadating ako sa boarding house, wala naman akong kakainin, tubig lang din. Ngunit bukod umano sa walang makain, halos wala na ring natitira sa kanyang sweldo. Tapos mayroong time na wala akong pamasahe from yung sagisag na yan, lalakarin ko to 13th Avenue. Yung pinakakonsolasyon ko lang yung makadaan ako sa simbahan. Papasalamat ka na ko, Lord. Sana So parang kahit marami na kayong pinagdadaanan na challenges, nagiging grateful pa rin po kayo. Oo. Naging thankful pa rin kayo sa Lord for all the blessings. Yun ang sikreto ng buhay actually. Inamin naman ni Rina na sa murang edad ay nagka-boyfriend na siya habang nagtatrabaho at nag-aaral. May nanligaw sa akin, actually, itong si Johnny, yung naging first husband ko. May tindahan na yan sila sa kanto ng Malate. Nakikita ko na yan. Actually, crush ko na siya ng bata pa ako. Okay. So, nakikita niya ako pag dumadaan ako papunta ng eskwela. Siguro, nagagandahan din sa akin, habol-habol siya. Noong una umano ay binasted niya ang panliligaw ng kanyang first husband. Ngunit kalaunan ay sinagot na rin niya dahil sa isang rason. Kasi sabi ko, kailangan ko yung tulong niya dahil kailangan ko mag-aral. Dahil sa kahirapan, naisip ko baka yun na rin ang solusyon ng problema ko dahil nahihirapan din ako mag-aral ng hindi ako nakakabayad ng tuition. So talagang with your limited awareness of life and talagang para akala nyo, ito sa magigiring susi ng pag-alis nyo sa kahirapan. Oo, iniisip ko matutulungan ako ng asawa ko sa pag-aaral ko din kung sakaling gusto ko pa mag-aaral. Ngunit ang magandang buhay na inakala niyang makukuha niya sa pagkakaroon ng asawa ay hindi nangyari. Bagkus, naging parang impyerno pa ang kanyang buhay. Naku, alam mo, very sad story. Kasi from the very start, from the very beginning, naging battered wife ako. Nananakit yung husband ko. Naging paimbabaw lang daw pala ang sweet image at pagiging malambing ng kanyang asawa noong boyfriend pa niya ito.
Dahil noong nagsasama na sila ay doon na lumabas ang tunay na kulay nito. Nananakit, tsaka at the Physically. same time, nang bababae, kaliwat kanan. Ano po ba yung pag sinabing battered? Para doon sa mga nanonood sa atin na siguro yung ano po nila na nasabi nyo kanina, baka ma-enlighten nyo yung mga Oo. nakaka-experience ng ganyan na nanonood sa atin. Ano po ba yung... Yung physical abuse, verbal abuse, tsaka emotional. Say physical, talaga nanakit siya. Hindi ka pwedeng sumagot sa kanya at nagmumura. Minumura ka, as in talagang wala kang karapatang sumagot. Pagka nagsalita ka, may sampal ka. Binabato ako ng bote ng whatever kumandampot Bote? niya. Oo. Okay. Buti nga nakakailag. Ang galing ko umilag. Hindi lamang umano physical na pananakit ang ginawa nito sa kanya, kundi pati emotional abuse din. At the Physically. same time, nang bababae, kaliwat kanan, 50% yung Chinese yung husband ko, pero yung thinking niya is parang asawa ka lang, dapat sunod-sunuran ka. Okay. So, yun ang lagi niya sinasabi, parang wala kang pakialam, basta parang ako. dapat oo. magpasakop ka lang. Oo, Ganun. parang ganun. So, ang nangyari noon, actually, still working pa rin ako noon sa Sagisag. Continuous nagtatrabaho pa rin. Kasi na-promote ako from sales clerk, naging stock clerk ako. Ayun. Kasi napalapit ako doon sa may-ari as parang half American yun yung may-ari. Naging ninong nga namin sa kasal yun. Ngunit bukod sa pananakit at pambababae, may isa pa umano itong ugali. So, ang sweldo ko actually, kinukuha niya pa. Ang sabi niya, ang asawa, lalaki, Chinese, dapat umawak ng pera. Ang babae, bibigyan na ng allowance. Bibigay lang ng, Oo, ng share hindi of nga ako allowance. makabili ng kahit tsinelas or damit. Hindi. Kayo ang nagtatrabaho, tapos napupunta yung Sweldo ko sa yung kanya. lahat ng kinikita nyo sa kanya. Noong panahon na yun, 10 pesos parang ano na yun, pamasahe na Malaki-laki na. 20 pesos siguro parang happy na ako. Nung mga panahong yon umano ay parang okay lamang sa kanya dahil nga sa sobrang bata pa. Kung kaya't tinatanggap lang niya ang anumang mga sabihin at gawin ng kanyang asawa sa pag-aakalang tama ang mga ginagawa nito. You Akala felt ko that normal. it's the- I was very young Akala Opo. ko normal yun na ang lalaki is talagang dapat siya ang naghahawak ng parang pera. talaga may Oo. hawak talaga nung finances. Ngunit ng kalaunan ay napagtanto niya ang na lugi siya sa kanilang dalawa. Talaga Pero hindi yung niya alam, may nagdidikta. mga sidelines pa rin ako, nagbibenta ako insurance, nagbibenta ako appliances, hindi ko binibigay sa kanya. Yung sweldo ko Opo. lang. Kasi na-realize ko, kawawa naman ako, wala akong, kaya nakakaipon ako nang hindi niya alam. Anya, lahat ng ito ay kanyang tinanggap sa ngalan ng pag-ibig. Sa isip ko noon kasi sobrang pagmamahal ko dun sa asawa ko. At saka wala akong malapitan ng parents ko nasa probinsya, may hirap lang din kami. Tapos yung brother ko naman hindi ko masabi sa kanya kasi military, ayoko naman na mangialam sa aming dalawa. Nang mga panahong iyon ay dalawa lamang daw ang kanyang karamay. Nag-maintain ako ng diary ko. Doon lang yun yung sinusulat ko. Doon ko, siya lang kausap ko yung sa itaas, Lord, bakit ganito? Bakit wala nang katapusan? Parang So ang yun sakit-sakit. parang naging outlet Oo, ng ano yun ang ng outlet feelings ko. mo. O kaya kung hindi ko talaga makayanan, pupunta ako simbahan, doon ako iyak ng iyak. As in, nare-relieve naman ako. Ngunit may kakaibang ugali umano ang kanyang asawa kapag nasasaktan siya nito. Yung asawa ko kasi, parang double personality, alam mo yon. Pagka nasaktan ka, aamuin ka naman pagkatapos nun. Bibili ka ng whatever, ilalabas ka. Pagkatapos ng paulit-ulit na ganun cycle, mamaya okay ka na naman kasi mamasahiin ka niya, papakainin ka, tapos aamuin ka na naman niya. Tapos Tapos pag makakalimot, nag-init na sasaktan naman. ka na naman. Kaya't ang resulta, No, Pag naging na may ulo, balik ka na pumapasok ko sa dati. pasa-pasa, may mga pasa-pasa ako niyan. Minsan nga, may mga times na naglalakad ako, wala ako sa sarili ko, muntik-muntik na ako masagasaan, may nagkukulaps ako niyan sa Quiapo. Kasi, siguro mayroon akong time na So, buntis. parang tulala kayo buntis ako, palagi. oo. Itong nabuntis kayo, this pursue or natuloy po ba ito na maging unang baby niyo Oo, po? natuloy naman. Okay, yun ang Actually, una kahit yung yung anak ko, sinasaktan nun Kahit na Ay, lumaki na yung ngayon. mga anak, lumalaki yung anak ko, nasasaktan din niya. So talagang ano yung ugali niya, no? Controlling, at the same time, talagang physical abuser siya. So with this person na nakasama nyo, how long was he involved dito sa buhay po ninyo? 22 years.
the battering. 22 years. My God. Ganon kayo ka martir, if Hindi I kasi should use siguro, yun yung sintomas ng pagiging politically battered correct wife word. dahil yung anak mo, naisip mo lagi pamilya mo, iniisip mo lagi yung kapakanan ng anak mo. Ngunit aminado naman si Rina na dumating na rin siya sa punto na gusto na niyang kumalas. Actually, maraming beses na rin daw siyang nag-try na makipaghiwalay. Ngunit muli na naman daw siya nitong susuyuin kung saan sa simbahan ang kanilang hantong. Mayroon pa nga time na nagdala siya ng babae sa bahay, papipiliin mo. Tapos siyempre pipiliin pa rin naman ako kasi may mga anak kami. Ngunit dumating umano siya sa puntong nag-isip-isip din siya na kailangan na niya talagang makipaghiwalay. Ano kaya ang naging turning point ng buhay ni Rina upang tuluyan siyang makaahon sa kumunoy ng kahapon? Abangan sa pagbabalik ng Isip ako na sabi ko balang araw, wala akong pupuntahan, iiwanan din ako nitong asawa ko, kawawa naman ako. So ang ginawa ko, bumalik ako ng college, nag-aral ako. Talagang sabi ko talagang pagka makakakuha lang ako ng opportunity na makapag-stand on my own ako, iiwanan ko siya. Pagbalik ko sa Pilipinas, ayoko na. Yun na yung turning point ko. Okay. Na sabi ko kahit na bumalik kami, nagbiyahe na kami, parang nakikita ko wala na eh. Wala na yung feeling, hindi ako masaya.